kinakailangan ng banatan, no? Impeachment. Kaya kung kayo ama, ililigtas nyo yung anak nyo sa hirap. Yun po yun, kaya nasabihan ni Tatay Very vocal. Pero, no? Ibig sabihin, may magtutulak na ng impeachment. Meron naman pong sasalo dito sa Congress. Yung mga sila Franz Castro, very vocal. For the first time, gustong hiramin ng mga taga-ibang bansa yung presidente ng Pilipinas. Pahiram nyo naman sa amin si Duterte nang tapusin namin itong mga problema namin sa droga. Ang dami pong infrastructure. For the first time, nakita namin yung basurahan na Manila Bay. Nakita namin nalinis, naging dolomite, naging pasyalan. For the first bitiw niya pa lang sa tinira na siya ng walang humpay. Walang humpay po yung pagtira kay Sara Duterte. Ultimong observation pa lang ng COA, pinambibira na sa kanya. Sinabi na ng COA na walang problema 11 days pero tuloy pa rin. Yung may 6 months siya para ayusin yung sa COA, kinakailangan ng banatan, no? Impeachment. Kaya kung kayo ama, ililigtas nyo yung anak nyo sa hirap. Yun po yun, kaya nasabihan ni Tatay Digong. Pero alam mo Tatay Digong, lahat ng sasabihin mo, okay kami. Lahat nga ng endorse mo, kahit nga si Philip Salvador. Opo, alam ko po marami po sa inyo nagdududa. Bakit si Badong? Matalino naman tong tao na to. Bakit sang-ayon siya na si Philip Salvador ay iboto namin? Matagal ko na naipaliwanag yan. Di ba? Una, winnable yan dahil artista, diba? Matatanda ng tao. Ikalawa, kailangan po ng boto ni BP Sara ngayon. Totoo naman yun na pwedeng walang silbihan, pwedeng walang magawang batas, pero ang importante po yung praktikalidad ngayon na si BP Sara ay hindi lang po pinagtatangkaan, very vocal. Si Trillanes, ipapa-impeach namin, very vocal. No? Ibig sabihin, may magtutulak na ng impeachment. Meron naman pong sasalo dito sa Congress. Yung mga sila Franz Castro, very vocal yung salitang impeachment. No? Kaya po, kung praktikalidad lang po, impeachment po ay kinakailangan po niya ng boto ng mga senador. O, bakit po hindi po natin iboboto yung endorsement ni Tatay Digong? Pero pasensya ka na Tatay Digong. Kung papayuhan mo man o sa idedeklara mo na isang Duterte lang ang dapat maging presidente, matitigas po ulo namin. No? Isipin nyo, pinaranas nyo kami. Kung hindi kayo nakapaglingkod sa Pilipinas, normalidad lang. Yung sunod-sunod na Pangulo na inabot ko po si Marcos, Cory Aquino, Fidel Ramos, Erap, sunod kay Erap, Gloria, Pinoy, at saka si Duterte, si Marcos uli. No? Lahat po ng presidente na yan, kung wala yung Duterte, walang pagkakaiba sa buhay ng Pilipino. Pero bakit namin gustong may manungkulan uli ng Duterte? Kasalanan nyo yan, Tatay Digong. Pinaranas nyo sa amin kung paano ang paglilingkod ng isang Duterte. Pinaranas nyo sa amin kung paano magkaroon ng presidente na hindi magnanakaw. No? At yung may isang salita na pag sinabi niyang sa droga, siya ay lalabanan niya ang droga, totoong nilabanan ng droga. Pag sinabi niyang lalabanan niya yung korupsyon, totoong nilabanan yung korupsyon. Pag sinabi niyang dudurugin niya yung insurgency, dinurog yung insurgency. Nakakatakot po. Nakita ko yung rally. Bagamat mas marami yung rally natin sa Liwasang Bonifacio, medyo nakakatakot po yung dami ngayon ng rally nitong mga makakaliwang grupo na to. No? Kita mo naman, mga kabataan po yun, yung nakaharap sa mga pulis.
Yung harapan na, hindi naman po sila sa Tulocampo. Mga bata eh. Opo, marami po kami. Ngayon, depende po sa pananaw mo yan eh. Kung sa tingin mo, yung 30 na nagrally yung mga loyalista, marami, at konti yung mas marami sa inyo, ibang klase po kayo eh. Depende po yan. Hindi naman namin sinabing people power yun. Rally lang po yun. Siyempre kung sasabihin yung people power, milyonan yun. Okay. Yun po, natatakot po ako. Kasi nakabalik na po yung recruitment sa mga kabataan. At valid po kung bakit po marirecruit eh. Ang pangunahin po pan-recruit, no? Ng mga kabataan para maging miyembro ng mga grupo na makakaliwa. O yan, baka sabihin nyo, red tagging yan. Hindi po, makakaliwa naman talaga kayo. Inaamin naman yan noon pa. Yung mga grupo na makakaliwa, kaya nakaka-recruit yan ng kabataan dahil sa idealism ng kabataan at saka sa kapalpakan ng gobyerno. Tuwing palpak po ang gobyerno, maraming nare-recruit na mga estudyante at mga kabataan. Sino pa ba mas papalpak sa gobyerno na to? Masyadong busy sa kaka-atake, kai-imbestiga sa mga Duterte, samantalang yung 1.4 billion a day na flood control, binabaha kada uulan. Hindi na po kada may bagyo, kada uulan. Ilang beses po ba umuulan sa Pilipinas? Dalawa lang po ang klima rito. Dalawa lang po ang panahon. Mainit na mainit at maulan. Kada uulan may baha na po. Tapos lumalaki yung budget sa flood control, no? Pero lumalaki rin, lumalawak din, lumalalim din yung baha. Walang gusto mag-imbestiga niyan. Kaya talagang yung mga kabataan marirecruit eh. Bakit po sa panahon ni Tatay Digong wala tayong nakitang ganyang kalalaking rally ng mga makakaliwang grupo? Wala silang ma-recruit kasi nakita ng mga tao, mga kabataan. Pucha, okay to. Hindi na kami nagagambala ng mga addictionist. Tumahimik sa lugar namin. Wala kaming kakaba-kaba na maya't maya may mangyayari sa amin. Yun naman talaga yan naman po talaga yung rally. Kabataan po talaga yan. Pag nakakapag-recruit ng kabataan yung mga yan, alam nyo na ibig sabihin yan. Idealist kasi mga kabataan, mga nasa universidad. Hindi mo hindi nakaka-recruit yung mga yan pag maganda palakad ng tao. Pero kung kitang-kita ng tao na habang sinisita nyo si BP Sara, no? Kayo yung mga bag ni Kimbo, yung mga relo at mga sasakyan ni Abante, at ang dila ni Abante ay nanghahaba. Ang dali pong ipang-recruit niyan sa mga kabataan. Ito ba yung gobyerno na kay Tatay Digong, hirap sila mag-recruit. Okay. Tatay Digong, pasensya ka na. Kung matigas ang ulo namin, hindi ka namin susundin na isa lang sa pamilya nyo ang tatakbo bilang presidente. Hihikayatin pa rin namin si Sara Duterte. Kasalanan mo yan eh. Pinaranas nyo sa amin. Noong araw, pinalitan si Marcos ni Cory, wala naman din nangyari. Wala lang, tuloy lang ang buhay. Pinalitan si Ramos, benta dito, benta doon, tuloy lang din ang buhay. Pumalit si Erap, walang kamag-alak, walang kumpa-kumpare.
O 1 taon lang yung walang kamag-anak. Na people power, na people power na. Pumalit si Gloria. Hello, Garce. Wala po kami inaasahan eh. Tinitingnan lang namin ano kayang mangyari ngayon. Ay, wala na naman. Mahirap pa rin tayo. Kayod lang. Si Pinoy, walang wang-wang. Wang-wang. Yung pala sa utak lang may wang-wang. Oh. Pero nung kayo na, putya, nakakita kami ng tunay na paglilingkod. For the first time, OFW, umamin po kayo. For the first time, hinangaan ng mga Pilipino sa ibang bansa. For the first time, gustong hiramin ng mga taga-ibang bansa yung presidente ng Pilipinas. Pahiram nyo naman sa amin si Duterte. Nang tapusin namin itong mga problema namin sa droga. 480. For the first time, Ki, thank you very much, Ki, na nagbigay sa atin ng 480. Binasa ko lang yung 480. For the first time, nakakita kami ng putya, may mga bagong tulay, malabang highway, sangkatutak na mga, hindi na nga namin nasubaybayan. No? Ang dami pong infrastructure. For the first time, nakita namin yung basurahan na Manila Bay. Nakita namin nalinis, naging Dolomite, naging pasyalan. For the first time, yung Boracay. Akalain mo bang pwede palang ipasaray ang Boracay? Tapos lahat ng mga madadaanan, tinastas yan. Lahat na madadaanan na, sobra na kayo. Bakit nyo sinasakop yung beach? Tastas yan. Kahit kanino pang may-ari niyan, kahit si Pacquiao pa may-ari niyan, lahat po ng mga nasagasaan doon sa Boracay ng mga kalsada, tinastas yan lahat.